Kailangan po ng nanay ninyo ng agad na operasyon at ang dialysis niya hindi na po pwedeng maantala. Mayroon tayong window na 3 araw, Miss Vergara. Kung hindi, malala ang magiging epekto sa kanya. Nanlumo si Liza. Lumabo ang paningin niya at narinig niya ang sarili niyang puso na kumakabog ng napakabilis. 3 araw. 3 araw para hanapin ang pera na sa tingin niya ay katumbas na ng kapalaran. Pero Doc, magkano po ang kailangan? Tanong niya, halos hindi na makahinga. Bumuntong hininga ang doktor. Ang mga mata ay puno ng awa. Sa ngayon, Miss Vergara, halos 500,000 para sa operasyon at ang regular na dialysis nasa 20,000 kada linggo. Habang buhay, parang gumuho ang mundo ni Liza. 500,000. Saan niya hahanapin ang ganoong kalaking pera? Siya lang ang inaasahan ng kanyang ina. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin at naramdaman niya ang malamig na pawis na bumaba sa kanyang likod. Napahawak siya sa pader ng hospital. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang ina, na may malubhang sakit sa bato, ay nangangailangan ng himala at siya, si Liza, ang dapat maging himalang iyon. Ngunit paano? Umiiyak si Liza habang naglalakad sa mataong pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang pabigat. Ang amoy ng gamot at pag-asa sa hospital ay lalong nagpaparamdam sa kanya ng kanyang kahinaan. Nagtrabaho siya bilang isang waitress sa isang maliit na karinderya sa Quezon City. Ang kanyang kakarampot na sahod ay halos sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. Ang kanyang ina, ang tanging pamilya niya. Hindi niya kayang mawala ito. Handa siyang gawin ang lahat. Miss Vergara, ang renta ninyo, Liza. 2 buwan na kayong hindi nakakabayad. Nabalik siya sa realidad ng boses ng kanyang landlady, si Aling Nena, na nakatayo sa labas ng kanilang maliit na silid. Ang kanyang mga kamay ay nasa baywang, ang mukha ay nakasimangot. Aling Nena, kausap ko po ang may-ari ng karinderya. Nag-overtime na po ako. Bigyan niyo lang po ako ng ilang araw. Ilang araw? Ilang beses ko na bang narinig iyan? May sakit nga ang nanay mo, pero may bayarin din ako. Napailing si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng walang awa. Kung wala kang pambayad bukas, lumabas kayo. Marami pang naghahabol sa pwesto. Naramdaman ni Liza ang hapdi ng bawat salita. Lumabas siya ng kwarto, ang kanyang likod ay nakayuko. Ang kanyang puso ay puno ng kirot. Ang karinderya ay sarado na. Walang overtime, walang pag-asa. Kinabukasan, habang naghahanap ng pambayad sa dialysis ng kanyang ina, naglakad si Liza sa isang abalang kalsada. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya napansin ang paparating na sasakyan hanggang sa marinig niya ang malakas na busina. Sa isang iglap, bumangga siya sa isang taong papalabas sa isang coffee shop at natapon ng mainit na kape sa mamahaling suit nito. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Dali-dali siyang yumuko. Pilit pinupunasan ng mantsa sa suit ng estranghero. Isang malamig at matalim na boses ang sumagot. Hindi mo sinasadya? Kung ganoon, bakit mo ginawa? Napaangat si Liza ng tingin. Nakatayo sa harapan niya ang isang lalaki na may matatalas na mata, matipunong pangangatawan, at isang aura ng kapangyarihan na kayang lamunin ng sinuman. Ang kanyang suit ay gawa sa mamahaling tela. Ang kanyang relo ay kumikinang sa sikat ng araw. Si Kaiden Alvaro, ang CEO ng Alvaro Group, isang pangalan na kilala sa buong Pilipinas. Nagulat siya. Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko po talaga. Halika. Agad niyang hinawakan ang braso ni Liza. Ang kanyang mga daliri ay malamig. May pag-uusapan tayo. Dinala siya ni Kaiden sa isang pribadong silid sa loob ng coffee shop. Tahimik ang lugar, halos marinig niya ang sarili niyang paghinga. Umupo si Kaiden sa isang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Liza na nakatayo pa rin, nanginginig. Ano ang pangalan mo? Lysandra Vergara po. Lisa po.
Liza, ulit niya, ang tono ay flat. Napansin kita kanina. Ang iyong pagmamadali, ang iyong desperasyon. Naglakad si Kaiden patungo sa bintana. Tinitingnan ang abalang mundo sa labas. Mayroon akong problema at sa tingin ko, mayroon ka ring problema. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Humarap si Kaiden sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Kailangan ko ng tagapagmana. Sa madaling salita, kailangan ko ng isang anak na magmamana ng aking pangalan at ng aking imperyo. Po? Halos pabulong na sagot ni Liza. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng lalaki. Ang aking lolo, patuloy ni Kaiden, ang kanyang boses ay mas bumaba. Ay pinipilit akong magkaroon ng apo. Kung hindi, aalisin niya ako sa listahan ng mga tagapagmana. Hindi ko kailangan ng pag-ibig o pagmamahal. Ang kailangan ko ay isang solusyon. Lumapit si Kaiden kay Liza. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa kanya. Nakita ko ang iyong sitwasyon, ang iyong ina, ang mga bayarin sa hospital, ang iyong desperasyon. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Dito nakasaad ang isang kasunduan. Kung papayag kang magdala ng aking anak, babayaran ko ang lahat ng gastos sa pagpapagamot ng iyong ina habang buhay, pati na rin ang kanyang dialysis at ang lahat ng iba pang pangangailangan niya. Naramdaman ni Liza ang kanyang puso na huminto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sa isang kondisyon, patuloy ni Kaiden, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Pagkapanganak mo sa mga bata, isusuko mo ang lahat ng iyong karapatan bilang ina. Hindi ka magiging bahagi ng buhay nila. Hindi ka na makikita. Malaya kang simulan muli ang iyong buhay gamit ang pera na ibibigay ko. Umikot ang mundo ni Liza. Ang kanyang ina, ang pera, ang mga salita ni Kaiden ay bumubulong sa kanyang isip. Manganganak siya ng isang bata o mga bata at pagkatapos ay isusuko sila para sa buhay ng kanyang ina, para sa pera. Hindi ko po kaya. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Wala kang ibang pagpipilian, Liza, sabi ni Kaiden. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Isipin mo ang iyong ina. Isipin mo ang kanyang buhay. Ang kasunduan na ito ay para sa inyong dalawa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Liza. Nakatingin siya sa kisame. Ang mga salita ni Kaiden ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang pera, ang buhay ng kanyang ina, ang pagtalikod sa kanyang sariling anak. Isang kasunduan na sisira sa kanyang puso, ngunit magliligtas sa kanyang ina. Sa pagitan ng desperasyon at pag-ibig sa kanyang ina, pinili niya ang landas na alam niyang magdudulot ng walang katapusang sakit. Kinabukasan, sa isang marangyang opisina, pinirmahan ni Liza ang kasunduan. Ang bawat stroke ng kanyang ballpen ay parang paghiwa sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa mga luha na hindi na kayang lumabas. Tiningnan niya si Kaiden na nakaupo sa tapat niya, walang anumang emosyon. Ito ay isang negosyo. Ito ay isang kontrata. Pagkatapos, lumabas si Liza ng gusali. Ang araw ay sumisikat, ngunit pakiramdam niya ay madilim ang lahat. Naglakad siya patungo sa isang address na ibinigay sa kanya, ang mansyon ni Kaiden Alvaro. Tumayo siya sa harap ng malaking gate. Ang mga bakal ay napakataas. Tila nagtatago ng isang mundo na hindi niya kailanman inisip na mapapasok niya. Ang kasunduan ay nasa kanyang kamay. Ang bigat nito ay tila mas mabigat pa sa kanyang buong buhay. Sa likod ng mga gate na yon ay ang kanyang inaasahang lunas, ngunit pati na rin ang simula ng isang buhay na puno ng sakit at kawalan ng katiyakan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ngunit ang kanyang puso ay umiiyak ng walang tunog. Bumukas ang malaking gate na tila may sariling buhay. Nag-imbita kay Liza sa isang mundo
na napakalayo sa kanyang nakasanayan. Ang malawak na hardin ay punong-puno ng mga kakaibang halaman at bulaklak na hindi niya alam ang pangalan. Ang mansyon, na mas malaki pa sa anumang nakita niya sa personal, ay nakatayo ng maringal. Tila isang hari na nagmamasid sa kanyang kaharian. Ngunit sa bawat hakbang ni Liza sa pasilyo ng mansyon, pakiramdam niya ay lalong lumiliit siya. Nagiging isang anino sa isang napakalaking palasyo. Hindi ito tahanan. Ito ay isang gintong kulungan. Isang matandang babae, si Manang Sonia, ang sumalubong sa kanya. Ang mga mata nito ay mabait, ngunit puno ng pagtataka. Ikaw ba ang bagong katulong, Hija? Liza ang pangalan mo? Opo, Manang, sagot ni Liza, pilit na ngumiti. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Ang kasunduan ay lihim. Halika, ihahatid kita sa iyong silid. Ipapakita ko rin sa iyo ang bahay at ang iyong mga responsibilidad. Dinala siya ni Manang Sonia sa isang maluwag na silid na may sariling banyo at balkonahe. Ang kama ay malaki at malambot. Ang mga kumot ay sutla. Mas malaki at mas maganda ito kaysa sa buong bahay tuluyan nila. Ngunit habang pinagmamasdan ni Liza ang lahat, walang kasiyahan ang pumuno sa kanyang puso. Ito ang kapalit ng kanyang katawan, ng kanyang pagiging ina. Ang trabaho mo, Liza, ay panatilihing maayos ang bahay na ito. Paliwanag ni Manang Sonia. Kailangan ding siguraduhin mong laging handa ang lahat ng pangangailangan ni Sir Kaiden. Marami siyang bisita at kailangan nating maging handa palagi. Ang tono ni Manang Sonia ay puno ng paggalang kay Kaiden. Opo, Manang, sagot ni Liza tumango. Ang kasunduan ay binabanggit lamang na kailangan niyang manirahan sa bahay para sa medical purposes at maging available kapag kinakailangan. Ang mga responsibilidad na ito ay para siguro hindi siya maging kahina-hinala. Kinabukasan, naramdaman ni Liza ang bigat ng bawat oras. Nagsimula siyang magtrabaho sa mansyon, pilit na iniaayon ang kanyang sarili sa mga bagong gawain. Naglilinis siya ng mga silid na mas malaki pa sa kanyang buong bahay. Nag-aayos ng mga bulaklak na mas mahal pa sa kanyang sahod. Hindi niya nakikita si Kaiden. Nagsimula siyang mag-isip kung nasaan ito, kung ano ang ginagawa nito. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Kaiden mula sa opisina nito. Ang pinto ay bahagyang bukas. Sumilip siya. Nakita niya si Kaiden na nakaupo sa kanyang desk. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kausap ang isang tao sa telepono. Gusto kong siguruhin na walang problema ang lahat, sabi ni Kaiden. Kailangan nating maging maingat. Ayokong may maging hadlang sa mga plano ko. Napansin ni Liza ang malamig na tono sa boses ni Kaiden. Mga plano ko. Iyon siguro ang kasunduan nilang dalawa. Ang paglikha ng tagapagmana. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso. Para kay Kaiden, siya ay isang kasangkapan lamang. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Liza, kumusta ka na anak? Ayos ka lang ba dyan sa bagong trabaho mo? May sapat ka bang kain? May ipon na ba tayo para sa dialysis ko? Naramdaman ni Liza ang pagsikip ng kanyang dibdib. Kailangan niyang magsinungaling. Opo, ma. Ayos na ayos po ako dito. Malaki po ang sahod ko at mababait po ang mga kasama ko. Huwag po kayong mag-alala sa dialysis. Nakaipon na po ako. Magpagaling lang po kayo. Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pasasalamat. Salamat anak. Ang bait talaga ng Diyos. Salamat at nandyan ka. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Liza ang luha na umakyat sa kanyang mga mata. Mahal na mahal din niya ang kanyang ina. At para sa pag-ibig na yon, handa siyang gawin ang lahat. Ngunit ang pagtatago ng totoo ay nagpapasakit sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Isang gabi, habang naglalakad si Liza sa library ng mansyon, nakita niya si Kaiden na nakatayo sa harap ng isang malaking frame ng larawan.
Ang larawan ay ng isang magandang babae, nakangiti, na nakaupo sa tabi ni Kaiden. Ang mga mata ni Kaiden ay nakatuon sa larawan, puno ng isang halo ng sakit at galit. Nagulat si Liza. Hindi niya inakala na kayang magpakita ng ganoong emosyon si Kaiden. Sir Kaiden? Mahina niyang tanong. Nabalik si Kaiden sa realidad at agad na itinago ang larawan. Ang kanyang muka ay naging blanko muli. Ang kanyang mga mata ay nanlamig. Anong ginagawa mo dito, Liza? Maglilinis lang po sana ako, sir. Sagot ni Liza. Ang kanyang puso ay kumakabog. Pasensya na po. Lumabas ka na, sabi ni Kaiden. Ang kanyang boses ay malamig at malayo. Agad na lumabas si Liza. Ngunit ang larawan ng babae at ang sakit sa mga mata ni Kaiden ay hindi nawala sa kanyang isip. Sino ang babaeng yon? At bakit ganito ang epekto niya kay Kaiden? Nagsimula siyang mag-isip. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Liza. Naririnig niya ang mga tunog ng mansyon, ang mahinang pagpitik ng orasan, ang ihip ng hangin sa mga bintana. Maya-maya, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Ito si Kaiden. Naglalakad ito papunta sa kanyang silid. Naramdaman ni Liza ang kaba sa kanyang dibdib. Bakit siya nakaramdam ng ganoon? Dahil ba sa takot? O dahil sa isang uri ng kakaibang pagtataka tungkol sa lalaking ito na puno ng misteryo at sakit? Nakakulong siya sa mansyon na ito at tila nakakulong din siya sa misteryo ng Kaiden Alvaro. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame. Nagtataka kung kailan magsisimula ang tunay na kasunduan at kung ano ang kapalit nito. Ilang linggo na ang lumipas simula nang lumipat si Liza sa mansyon. Nasanay na siya sa tahimik na buhay doon, sa paggawa ng mga gawaing bahay at sa pagmamasid sa malaking bahay na tila walang katapusan. Ang kanyang ina ay unti-unting bumubuti at ang balitang iyon ang tanging liwanag sa kanyang araw. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang kakaibang pakiramdam na unti-unting lumalaki sa kanya, isang bagay na hindi niya maintindihan. Nagsimula ang lahat sa isang hindi pangkaraniwang pagkahilo. Sa simula, inakala ni Liza na dahil lang ito sa pagod. Ngunit naging mas madalas ang pagduduwal tuwing umaga. Ang mga amoy ng pagkain, lalo na ang mga paborito niyang ulam, ay nagpapabaliktad ng kanyang sikmura. May kung anong nagbago sa kanyang panlasa at ang dati niyang kinakain ay tila ayaw na ng kanyang katawan. Isang umaga, habang naglilinis siya ng kusina, bigla siyang nasuka. Napaubo siya at naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang ulo ay umikot. Liza, ayos ka lang ba, Hija? Tanong ni Manang Sonia na agad lumapit sa kanya. Namumutla ka. Baka kailangan mong magpahinga. Naramdaman ni Liza ang isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Pamilyar ang mga sintomas na ito. Pamilyar ang mga kwento ng kanyang mga kaibigan tungkol sa pagbubuntis. Ngunit hindi ito dapat mangyari. Hindi pa. Ngunit nakasaad sa kasunduan na. Nang gabing iyon, matapos magpaalam kay Manang Sonia na may sakit siya at kailangan magpahinga, lihim na nagpunta si Liza sa isang botika. Binili niya ang pregnancy test kit na nakita niya sa estante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang direksyon. Sa loob ng banyo, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Nang lumabas ang 2 linya, halos mahulog sa sahig si Liza. 2 linya. Positibo. Buntis siya. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ito na. Ito na ang bunga ng kanilang kasunduan. Ang halo-halong emosyon ay bumuhos sa kanya. Takot, lungkot, pagkalito. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang kakaibang init na bumalot sa kanyang puso. May buhay sa loob niya. Isang munting buhay na parte niya. Kinabukasan, naging mas maingat si Liza sa bawat galaw niya. Naging mas sensitibo siya sa kanyang katawan.
Ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin kay Kaiden. Ang kasunduan ay para sa kanya, ngunit hindi ito isang ordinaryong kasunduan. Isang araw, habang naghahanda siya ng almusal, naramdaman niya ang matinding pagduwal. Mabilis siyang tumakbo sa banyo. Narinig niya ang mga yabag ni Kaiden. Papunta ito sa kusina. "Liza, ayos ka lang ba?" tanong ni Kaiden. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bahid ng pag-aalala. Nakatayo siya sa labas ng banyo, ang kanyang mukha ay seryoso. "Opo, sir. Nahihilo lang po ako ng kaunti," sagot ni Liza. Pilit na pinipigilan ang kanyang sarili na umiyak. "Manang Sonia, siguraduhin mong may inihandang pagkain para kay Liza na madaling kainin. Hindi rin maganda kung palagi siyang nahihilo." Utos ni Kaiden kay Manang Sonia na nagmamadaling lumapit. Nagulat si Liza. Sa kabila ng kanyang pagiging malamig, tila nag-aalala si Kaiden. Hindi ito nakasaad sa kasunduan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maramdaman ni Liza ang mga pagbabago. Ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki. Ang kanyang mga damit ay nagsisimulang sumikip. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Isang hapon, pumunta sila sa doktor para sa unang check-up. Habang nakahiga si Liza sa hospital bed, ang kanyang puso ay kumakabog. Pinahiga siya ng doktor at inilagay ang isang malamig na gel sa kanyang tiyan. Ang ultrasound machine ay nagsimulang gumana. "Ayan, kita mo, Miss Vergara? May maliliit na puso na tumitibok." Napaawang ang bibig ni Liza. Ang maliit na itim at puting imahe sa screen ay nagpakita ng isang malabong hugis, ngunit kitang-kita niya ang munting puso na tumitibok ng mabilis. Naramdaman niya ang isang matinding pag-ibig, isang pagmamahal na hindi niya kailanman inakala na kaya niyang maramdaman. Ito ang kanyang anak. Hindi lang ito anak ni Kaiden, kundi kanyang anak din. "Wait, Miss Vergara, mukhang may isa pa tayo dito," sabi ng doktor nagtataka. "At isa pa." Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi lang isa, kundi tatlo. Tatlong munting puso ang tumitibok sa kanyang sinapupunan. Nagsimula siyang umiyak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding tuwa at pagmamahal. Tatlong buhay. Tatlong munting anghel. Paano niya isusuko ang mga ito? Pagkatapos ng check-up, lumabas siya sa klinik. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano niya sasabihin kay Kaiden na tatlo ang magiging anak nila? At paano niya kakayaning iwan ang mga ito? "Okay ka lang, Liza?" tanong ni Kaiden na naghihintay sa labas ng klinik. Nakatayo siya ng matangkad. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. "Sir?" Tatlo po sila. Bulong ni Liza. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki pa rin sa gulat at tuwa. Nagulat si Kaiden. Naging seryoso ang kanyang mukha at may kakaibang emosyon na dumaan sa kanyang mga mata. Gulat, pag-aalala, at isang bahid ng tuwa. Hindi niya sigurado. Lumapit si Kaiden kay Liza. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang tiyan. Maya-maya, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa tiyan ni Liza. Isang paggalaw na hindi niya inakala na gagawin niya. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumapit sa kanyang balikat at naramdaman ni Liza ang mainit na enerhiya mula sa kanya. Sa kabila ng malamig na fasad, may isang bahagi kay Kaiden na tila nagulat at naapektuhan sa balita. Ang tanong ay, anong epekto nito sa kasunduan nila? Ang balita na tatlo ang magiging anak nila ay gumulat kay Kaiden. Hindi niya inaasahan iyon. Sa kanyang isip, isa lamang ang kailangan niya. Isang tagapagmana para sa kanyang lolo at sa kanyang imperyo. Ngunit ngayon, tatlo sila. Ang ideya ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam na hindi niya matukoy. Isang halo ng pagtataka, pag-aalala, at isang bahagyang kurot ng pagkasabiki. Ngunit mabilis niyang itinago ang mga damdaming iyon sa likod ng kanyang pamilyar na malamig na maskara.
Hindi niya kailangang makaramdam ng anumang bagay para kay Liza o sa mga bata. Ito ay isang kontrata, isang negosyo. Ngunit ang mga sumunod na araw at linggo ay nagsimulang magbago ng kanyang pananaw. Mula sa kanyang opisina, madalas niyang nakikita si Liza. Sa umpisa, ito ay bahagi lamang ng kanyang pagmamanman upang masiguro na sinusunod nito ang kontrata at maayos ang kalagayan nito para sa pagbubuntis. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging mas malalim ang kanyang pagmamasid. Nakita niya si Liza na nag-iisa sa hardin. Kinakausap ang kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa umbok ng kanyang tiyan, tila nakikipag-ugnayan na sa mga sanggol sa loob. Narinig niya minsan si Liza na kumakanta ng isang malumanay na lullaby. Ang boses nito ay puno ng pag-asa at pagmamahal. May isang kakaibang kirot sa dibdib ni Kayden sa tuwing nakikita niya ang ganoong eksena. Ang mga emosyon ni Liza ay totoo, malalim, at hindi artipisyal, taliwas, sa lahat ng nakita niya sa mga babaeng pilit na lumalapit sa kanya. Naalala niya ang kanyang nakaraan, ang hapdi ng pagtataksil ng kanyang dating kasintahan, ang sakit ng pagdududa na pilit niyang itinago, ang mga salita ng kanyang lolo na pilit siyang ginagawang bato. Huwag kang magtiwala. Ang pag-ibig ay kahinaan. Ang kapangyarihan lang ang totoo. Ang mga salitang iyon ay naging sandata niya. Nagtayo ng pader sa kanyang puso. Ngunit ang pagmamasid kay Liza ay unti-unting naglalagay ng mga bitak sa pader na yon. Sir Kayden, narito na po ang ulat na hinihingi ninyo, sabi ng kanyang personal assistant, si Mr. Santos. Ilapag mo dyan. Tugon ni Kayden. Hindi inaalis ang tingin sa screen ng computer kung saan ipinapakita ang live feed mula sa isa sa mga kamera sa hardin. Nakita niya si Liza na naglalakad. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at maingat. Sir, tungkol po sa ipinapaimbestiga ninyo sa pamilya ni Miss Vergara, patuloy ni Mr. Santos, nagsalubong ang kilay ni Kayden. Ano ang natuklasan mo? Ang pag-iimbestiga sa background ni Liza ay isa ring negosyo. Kailangan niyang malaman kung sino ang taong makikipag-ugnayan sa kanyang pamilya kahit na pansamantala lamang. Nakita po namin ang ilang irregularities sa kaso ng kanyang ama, si Mr. Roberto Vergara. Sabi ni Mr. Santos, mayroong mga ebidensya na itinago at ilang testigo na hindi napakinggan. Posibleng inosente po siya sa mga paratang na pandaraya. Napahawak si Kayden sa kanyang balikat. Isang pandaraya. Ito ang kasong nagpahirap sa pamilya ni Liza. Ang ideya na ang ama ni Liza ay biktima rin ng isang uri ng pagtataksil ay nagpakilabot sa kanya. Hindi siya dayuhan sa pakiramdam na yon. Ang kanyang lolo ay minsan na ring gumamit ng mga maruming taktika para sa kanyang mga plano. Ang posibilidad na may koneksyon ito sa kanyang lolo ay agad na pumasok sa kanyang isip. Huwag mong ipaalam kay Liza ang tungkol dito. Utos ni Kayden, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Magpatuloy ka sa pag-iimbestiga. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Nang gabing iyon, narinig ni Kayden ang malakas na kulog. Nagsimulang umulan ng malakas. Nakita niya si Liza na nagpupumilit isara ang bintana sa kanyang silid. Ang kanyang tiyan ay malaki na at nahihirapan na siya. Bigla, walang ano-ano. Naramdaman ni Kayden ang isang bagay na nagtulak sa kanya. Lumabas siya sa kanyang opisina at nagtungo sa silid ni Liza. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Kayden. Ang kanyang boses ay bahagyang matalim. Sinisira ko lang po ang bintana, sir. Malakas po ang hangin. Sagot ni Liza, hinihingal. Walang imik na lumapit si Kayden at agad na isinara ang bintana. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapit sa mga kamay ni Liza na nakakapit pa rin sa bintana. Ang init ng kanyang mga daliri ay nagulat kay Liza. Naramdaman ni Liza ang isang bahagyang pagkakabigla. Mag-ingat ka, sabi ni Kayden. Ang kanyang mga mata
ay nakatuon sa kanya. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang kanyang boses ay bahagyang mas malumanay kaysa sa dati. Opo, sir. Bulong ni Liza, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Bago siya makasagot, narinig ni Kaiden ang boses ng kanyang lolo sa telepono. Kaiden, kumusta ang kalagayan ng babae? Mahalaga yan. Gusto ko ng apo. Hindi ko kailangan ng drama. Nagsalubong ang kilay ni Kaiden. Lolo, inaayos ko ang lahat. Walang problema. Siguraduhin mo lang, Kaiden, sabi ng lolo niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagbabanta. Hindi mo gugustuhin na baliwalain ang aking mga utos. Pinatay ni Kaiden ang tawag. Tumalikod siya mula kay Liza. Ang kanyang puso ay puno ng pagkalito. Gusto niyang protektahan si Liza, ngunit ang kanyang lolo ay isang malaking balakid. Sa ngayon, kailangan niyang magpanggap na tila walang pakialam. Pagbalik niya sa opisina, kinuha ni Kaiden ang isang folder sa kanyang desk. Ito ay ang ulat tungkol sa kaso ng ama ni Liza. Iniwan niya ito nang bahagyang nakabukas sa kanyang desk. Sa isang banda, ito ay upang makita ni Liza. Sa kabilang banda, ito ay isang aksidente, isang bahagi ng kanyang sarili na pilit na gustong tumulong at ibunyag ang katotohanan. Ngunit may isa pang dahilan. Ang kanyang lolo ay hindi dapat malaman na gumagawa siya ng sarili niyang imbestigasyon. Ang kaunting pagpapabaya na ito ay maaaring maging susi sa mas malaking katotohanan na matagal nang nakatago. Isang gabing malalim, habang papunta sana si Liza sa kusina para uminom ng tubig, nakita niya ang ilaw na nakabukas sa opisina ni Kaiden. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. May kung anong nagtulak sa kanya upang sumilip. Nakita niya si Kaiden na nakatayo sa bintana. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso at malalim ang iniisip. Sa desk, nakita ni Liza ang isang folder na nakabukas. Kahit na malayo siya, nabasa niya ang mga salita sa tuktok ng isang dokumento. Kasong Roberto Vergara, muling pagsusuri. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Roberto Vergara, iyon ang pangalan ng kanyang ama. Muling pagsusuri? Bakit interesado si Kaiden sa kaso ng kanyang ama? Hindi niya maintindihan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naghalo sa isang kakaibang pagtataka. Dahan-dahan siyang lumapit sa desk. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Maingat niyang sinilip ang dokumento. Nakasaad doon ang mga detalye ng kaso ng kanyang ama, ang mga paratang, ang mga ebidensya. Ngunit may mga karagdagang tala na nakasulat sa gilid. Maaring may maling impormasyon, nawawalang testigo, posibleng gawa-gawa. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ito ba ay totoo? Ang kanyang ama? Inosente? Narinig ni Liza ang mga yabag ni Kaiden na papalapit sa desk. Dali-dali siyang umatras. Ang kanyang hininga ay huminto. Nagtago siya sa likod ng kurtina. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng silya ni Kaiden at pagkatapos ay ang tunog ng paglipat ng mga papel. Sino dyan? Tanong ni Kaiden. Ang kanyang boses ay matalim at bigla. Naramdaman ni Liza ang lamig na bumuhos sa kanyang likod. Hindi siya kumibo. Naghintay siya, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ilang segundo ang lumipas, na tila mga oras. Sigurado akong meron akong narinig. Bulong ni Kaiden sa sarili, bago ito bumalik sa kanyang upuan. Nakahinga ng maluwag si Liza, ngunit ang mga nakita niya ay hindi na maalis sa kanyang isip. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang lihim na mag-imbestiga. Ginagamit niya ang kaunting oras niya sa gabi, kapag tulog na ang lahat, upang maghanap sa lumang desktop computer sa library. Ipinasok niya ang pangalan ng kanyang ama at ang mga salitang kasong pandaraya. Lumabas ang maraming artikulo. Karamihan ay mga lumang balita na nagpapakita sa kanyang ama bilang isang kriminal. Ngunit mayroon ding ilang blog posts at forum discussions na nagtataka sa bilis ng paghatol at ang kakulangan ng ilang detalye.
Nagsimula ring magbago ang tingin ni Liza kay Kayden. Dati, para sa kanya, si Kayden ay isang malamig at walang pusong negosyante. Ngunit ngayon, nakikita niya ang isang mas komplikadong tao. Nakikita niya ito na madalas na nakatulala sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kalungkutan na pamilyar sa kanya. Minsan, nakita niya ito na tumitingin sa kanya habang tulog siya. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit may bahid ng pag-aalala. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa library, naririnig niya ang boses ni Kayden na kausap ang kanyang lolo sa telepono. "Lolo, hindi ko maintindihan. Bakit kailangan nating magmadali sa lahat ng ito? Bakit hindi ako maaaring... Kayden, sapat na!" Sigaw ng lolo niya, na narinig ni Liza kahit nasa kabilang linya. Ang pamilya Alvaro ay may reputasyon. Ang iyong nakaraan, ang nangyari kay Denise, hindi na dapat mangyari ulit. Denise, iyon ang pangalan ng babae sa larawan. Ang mga mata ni Liza ay nanlaki. Ang nangyari kay Denise. Ano ang nangyari? At bakit ang lolo ni Kayden ang nagdidikta ng lahat ng kanyang desisyon? Kinaumagahan, nakasalubong ni Liza si Kayden sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay napakapula. Tila hindi ito nakatulog. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagay na malalim. "Sir Kayden, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Liza. Hindi napigilan ang kanyang sarili. Huminto si Kayden. Nagulat siya sa tanong. "Ayos lang ako, Liza." Sagot niya, ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bahid ng pagod. "Ikaw, ayos ka ba? Ang mga bata?" "Opo, ayos lang po kami," bulong ni Liza. Mayroong isang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Ang nakaraan, minsan, mas masakit kaysa sa hinaharap, sabi ni Kayden. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila nakikipag-usap sa kanyang sarili. Ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang pinakamahirap kalimutan kapag nanakit sila. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Denise, ngunit sa kanyang boses, naramdaman ni Liza ang isang matinding sakit, isang sakit na pamilyar sa kanya. Sa kabila ng lahat, hindi na siya makita bilang isang malamig na negosyante. Nakita niya ang isang tao na nasaktan, isang tao na nagtatago ng mga lihim. Nang gabing iyon, habang hinahaplos ni Liza ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang mahinang sipa. Ngumiti siya. 3 buhay, 3 munting puso ang tumitibok sa kanya. Hindi ito magiging madali, ngunit sa bawat sipa, sa bawat paggalaw, mas lalo niyang nararamdaman ang koneksyon. Hindi niya sila kayang iwan, hindi niya sila kayang isuko. Ang kasunduan ay para sa kanyang ina, ngunit ang pagmamahal na ito ay para sa kanyang mga anak. At sa mga lihim na nakikita niya kay Kayden, sa mga pagdududa tungkol sa kaso ng kanyang ama, nagsimula siyang magtanong. Posible kayang ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa pera at kontrata? Posible kayang mayroong mas malalim na dahilan? Ang gabi ay balot ng katahimikan sa mansyon, ngunit ang isip ni Kayden ay magulo. Napanaginipan niya si Liza, nakangiti, na hawak ang kanilang 3 anak. Ang init ng panaginip ay nagpaiwan sa kanyang dibdib, ngunit sinundan ito agad ng malamig na katotohanan ng kanilang kasunduan. Nagsimulang magtanong si Kayden sa kanyang sarili. Bakit siya nakakaramdam ng ganito? Hindi ba dapat ay business lang ito? Sa mga nakaraang linggo, unti-unting nakikita ni Kayden ang kakaibang lakas at determinasyon ni Liza. Ang kanyang tahimik na pagtanggap sa kanyang kapalaran, ang kanyang walang sawang pagmamahal sa kanyang ina. Lahat ng iyon ay nagpapakita ng isang karakter na bihirang makita sa kanyang mundo. Ang pagmamasid sa kanya, sa bawat paghaplos nito sa kanyang umbok na tiyan, sa bawat malumanay na bulong nito sa mga sanggol, ay nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan.
ang kakayahang magtiwala at magmahal. "Sir, may tawag po kayo mula kay Mr. Garcia?" sabi ni Manang Sonia na kumatok sa kanyang opisina. "Sige, pakisabi na pakikipag-usapan ko siya mamaya," sagot ni Kayden. Tumayo siya at nagtungo sa bintana. Tinitingnan ang hardin. Nakita niya si Liza na nakaupo sa isang bench, kausap ang kanyang ina sa telepono. "Opo, ma. Ayos na ayos po ang lahat dito. Malusog po ang mga triplets," rinig niyang sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at pagmamahal. Napapahawak si Kayden sa kanyang dibdib. Triplet. Ang mga salita ni Liza ay tila musika sa kanyang tainga. Ang pagmamahal nito sa kanyang ina ay nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na minsan niyang pinaniwalaan. Ang kanyang lolo, sa kabilang banda, ay laging nagsasabi na ang pamilya ay para sa kapangyarihan at kayamanan, hindi sa emosyon. Ang lolo niya, na walang pag-aalinlangan na nagmanipula sa kanyang nakaraang relasyon para lamang sa isang political alliance, ay muling nagparamdam sa kanya ng galit. "Kayden, kailangan nating mag-usap," sabi ng kanyang lolo, si Don Ricardo, isang umaga sa pamamagitan ng video call. Ang kanyang muka ay matigas, ang kanyang mga mata ay matatalim. "Ang mga plano mo para sa tagapagmana, siguraduhin mong walang anumang aberya. Hindi ko gusto ang mga bali-balita na kumakalat." "Lolo, inaayos ko ang lahat." Ang babae, putol ni Don Ricardo. "Siguraduhin mong alam niya ang kanyang lugar. Hindi siya dapat magkaroon ng anumang ideya na may karapatan siya sa mga anak na yan. Tandaan mo, Kayden, ang dugo ng Alvaro ang mahalaga, hindi ang galing ng mga manggagawa." Naramdaman ni Kayden ang galit na kumukulo sa kanyang dugo. "Lolo, alam ko ang ginagawa ko. Sana nga, ayokong magkaroon ng anumang bahid sa pangalan ng pamilya. Lalo na ngayon na malapit na ang kasal ni Andrea sa anak ng gobernador." "Kasal?" Nagulat si Kayden. "Hindi ko alam na." "Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Ang kailangan mo lang ay gawin ang iyong bahagi." Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Kayden ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang lolo niya ay patuloy na nagmamanipula sa kanyang buhay, sa buhay ng kanyang pamilya. At ngayon, si Liza at ang mga bata ang nasa panganib. Kailangan niyang protektahan sila, kahit na hindi niya kayang aminin ang tunay niyang nararamdaman. Isang hapon, nakita ni Kayden si Liza na hirap maglakad sa hardin. Ang kanyang tiyan ay malaki na, at halata ang bigat na dala nito. Walang ano-ano, lumapit si Kayden sa kanya. "Mag-ingat ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang malamig, pilit na tinatago ang pag-aalala. "Bakit ka naglalakad mag-isa?" "Gusto ko lang po sanang magpahangin, sir," sagot ni Liza hinihingal. Walang imik na inabot ni Kayden ang kanyang kamay. Nagulat si Liza. Ngunit sa halip na hawakan ito, inilagay ni Kayden ang kanyang kamay sa likod ni Liza. Dahan-dahang inalalayan ito. Ang init ng kanyang kamay ay nagpalukso sa puso ni Liza. Naglakad sila ng dahan-dahan sa hardin, sa isang katahimikan na tila puno ng mga hindi sinasabing damdamin. Nang gabing iyon, matapos ang isang serye ng mga meeting sa opisina, naramdaman ni Kayden ang matinding pagod, ngunit hindi siya makatulog. Ang larawan ni Liza na may ngiti sa mukha at ang mga tunog ng kanyang tawa ay patuloy na gumagambala sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na panatilihing malamig ang kanyang puso, naramdaman niya ang isang damdamin na hindi niya naisip na mararamdaman niya muli, ang pag-ibig. Nang sumunod na araw, may scheduled ultrasound si Liza. Sinamahan siya ni Kayden habang nakahiga si Liza sa bed at ang doktor ay nagsimulang mag-scan. Nakita ni Kayden ang 3 munting hugis sa screen, maliliit na kamay at paa ang kumakaway. Ang mga puso ay tumitibok ng malakas. Isang matinding pakiramdam ng pagiging ama ang bumalot sa kanya. Hindi ito tulad ng dati, kung saan ang mga bata ay tiningnan niya bilang tagapagmana.
Ngayon, sila ay kanyang mga anak. Ang tatlong ito ay napakalusog, sabi ng doktor. Nakangiti. Mukhang masisigla sila. Hindi narinig ni Kaiden ang buong sinabi ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa screen. Ang mga munting hugis na yon ay hindi na lamang basta tagapagmana. Sila ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo, ang kanyang pamilya. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang dibdib na matagal nang hindi niya naramdaman. Hindi ito ang malamig na responsibilidad na ipinilit sa kanya ng kanyang lolo. Ito ay pagmamahal. Dahan-dahan, kusa niyang hinawakan ang kamay ni Liza na nakahiga sa tabi niya. Nagulat si Liza at agad itong napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Liza, nakita ni Kaiden ang pagtataka, ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa. Hindi niya agad binitawan ang kamay nito. Sa sandaling iyon, ang mundo, ang mga pader na itinayo niya, at ang lahat ng kasunduan ay tila nawala. Ang tanging naroon ay sila at ang tatlong munting buhay na tumitibok sa pagitan nila. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay agad na nabasag. Kaiden! Nagulat silang pareho. Nakatayo sa pintuan ng ultrasound room ang kanyang lolo, si Don Ricardo. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Malamang ay may nagsumbong sa kanya na kasama niya si Liza. Agad na binitawan ni Kaiden ang kamay ni Liza. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang takot na dulot ng kanyang lolo ay muling bumalik. Kasama ng galit sa kanyang sarili dahil sa sandaling iyon ng kahinaan. Ang lolo niya ay hindi dapat makita ang ganoong klaseng koneksyon sa pagitan nila. Ito ay isang paglabag sa kanyang plano. Nilapitan ni Don Ricardo si Kaiden. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Liza na nagmamadaling umupo sa bed. Ano ang ginagawa mo dito, Kaiden? Hindi ba't sinabi ko na dapat ay negosyo lamang ito? Bakit ka nakikipaghawak kamay sa babaeng yan? Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng matalim na pagbabanta. Lolo, kinakausap ko lamang si Liza tungkol sa kondisyon niya. Pilit na paliwanag ni Kaiden, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin kay Liza. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Kailangan niyang magpanggap kahit masakit. Ngunit ang mga mata ni Liza ay puno ng pagkabigo. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Kaiden. Mula sa isang sandali ng koneksyon, naging malamig muli ito. Akala niya ay may nagbago. Akala niya ay may nakita siyang pagmamahal. Ngunit mali siya. Umuwi ka na, Liza. Utos ni Don Ricardo. Ang kanyang tingin ay matalim kay Liza. At ikaw, Kaiden, may pag-uusapan tayo. Ngayon na. Naramdaman ni Kaiden ang bigat ng bawat salita ng kanyang lolo. Pinipilit niya itong maging isang bato, isang robot na sumusunod sa kanyang mga utos. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang kanyang puso ay sumisigaw ng iba. Naglakad si Kaiden, sinundan ng kanyang lolo. Bago siya makalabas sa pinto, lumingon siya kay Liza. Ang kanyang mga mata ay humingi ng tawad, ngunit ang kanyang bibig ay hindi makapagbitaw ng isang salita. Nag-iisa si Liza sa silid. Ang tunog ng tibok ng puso ng kanyang mga sanggol ay tila sumasabay sa kanyang sakit. Ang pag-asa na naramdaman niya ay nawala. Pinalitan ng matinding lungkot. Nakita niya ang mga mata ni Kaiden. Alam niya na mayroon doon, ngunit ang kanyang lolo ay sapat na upang ibalik siya sa kanyang malamig na kahon. Naramdaman ni Liza ang kanyang mga kamay na hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga sanggol, ang tanging dahilan niya upang lumaban. Ngunit paano niya kakayanin ang lahat ng ito? Ang takot ay unti-unting kumakalat sa kanyang puso. Mula ng araw na yon sa klinik, naging mas malamig ang hangin sa mansyon. Ang presensya ni Don Ricardo, ang lolo ni Kaiden, ay tila isang malaking anino na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Ang bawat sulyap niya
ay may dalang bigat. Ang bawat salita ay may nakatagong babala. Ramdam ni Liza ang matinding pagbabago sa kilos ni Kaiden. Muling bumalik ang lalim ng pader sa pagitan nila, mas mataas at mas matigas pa kaysa dati. Isang hapon, habang nag-aayos si Liza ng bulaklak sa living room, tinawag siya ni Don Ricardo. "Liza, halika. May gusto akong sabihin sa'yo." Kinabahan si Liza. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang puso ay kumakabog. "Opo, Don Ricardo." Ngumiti si Don Ricardo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang init. "Alam mo, Liza, ang pamilya Alvaro ay may mahabang kasaysayan, puno ng kapangyarihan at karangalan. Ang mga tradisyon namin ay napakahalaga at ang mga tradisyon ay dapat sundin." "Opo," bulong ni Liza. "Ang kasunduan mo kay Kaiden ay isang pabor na ibinigay namin sa'yo." Patuloy ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng awtoridad. "Isang malaking pabor. Ginagamit mo ang pangalan ng aming pamilya at ibinibigay mo sa amin ang aming kailangan. Ngunit hindi iyan nangangahulugang parte ka na ng pamilya. Naintindihan mo ba?" Naramdaman ni Liza ang hapdi ng bawat salita. Hindi siya bahagi. Siya ay isang kasangkapan lamang. "Opo, naiintindihan ko po," sagot niya. Pilit na pinipigilan ang luha na umakyat sa kanyang mga mata. "Mabuti," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang nangiti ay lumawak. "Kaya pagkatapos ng lahat ng ito, alam mo na ang iyong lugar at siguraduhin mong hindi ka na magiging hadlang sa buhay ng aking apo. May mga plano kami para kay Kaiden, mga planong mas malaki kaysa sa iyong naiisip." Pagkatapos ng pag-uusap na yon, naramdaman ni Liza ang matinding lungkot at takot. Ang mga salita ni Don Ricardo ay tila isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang lugar, ang kanyang kasunduan, ang mga plano. Kinabukasan narinig niya ang isang matinding pagtatalo sa opisina ni Kaiden. Malakas ang boses ni Don Ricardo, puno ng galit. "Kaiden, nakikipaglaro ka ba sa apoy? Ang mga pinaplano kong political alliance para sa'yo ay mapupunta sa wala kung patuloy kang magiging pabaya." "Lolo, hindi ko kailangan ang political alliance na yan. Hindi ko na kailangan ang mga desisyon mo sa buhay ko." Sigaw ni Kaiden. Ang kanyang boses ay puno ng galit at frustrasyon. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ang paglabag sa mga utos ko ay may kapalit. Ang pamana ng Alvaro ay hindi para sa isang taong sumisira sa mga prinsipyo namin." Naramdaman ni Liza ang panginginig ng kanyang katawan. Ang pamana ng Alvaro, ang nakaraan. Ang mga ito ay tila mga salita na puno ng misteryo at panganib. Nagtago siya sa likod ng isang haligi, pilit na pinapakinggan ang kanilang pagtatalo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Don Ricardo sa opisina. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Sumunod si Kaiden. Ang kanyang mukha ay blanko. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagdurusa na nakikita na ni Liza dati. Hindi ito ang Kaiden na minsan niyang nakita sa ultrasound room. Ito ang Kaiden na pinipilit maging isang bato. Mula ng araw na yon, mas lalo pang lumayo si Kaiden. Hindi na siya naglalakad sa hardin. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa kanyang kalagayan. Ang dating kakaibang pag-aalala ay tila naglaho, pinalitan ng isang matigas na pader. Ang bawat sulyap ni Liza sa kanya ay puno ng pagkabigo at kalungkutan. Pinili niya ang pamilya. Pinili niya ang pamana. Isang araw, habang nag-aayos si Liza ng mga lumang libro sa library, nakakita siya ng isang lumang album. Ito ay puno ng mga larawan ng pamilya Alvaro. May mga larawan ng mga ninuno ni Kaiden, mga makapangyarihang lalaki at babae na may mga matatalim na tingin. Mayroong isang larawan ni Don Ricardo noong bata pa siya na may isang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. At mayroong isang serye ng mga larawan ni Kaiden noong bata pa siya, nakangiti, masayahin, na may isang kakaibang spark sa kanyang mga mata.
Ngunit habang tumatanda siya, ang spark na yon ay unti-unting nawala. Pinalitan ng isang seryosong tingin. Nakita niya ang isang larawan ni Kayden kasama si Denise, ang babae sa larawan sa opisina. Nakangiti sila, masaya. Ngunit sa ilalim ng larawan, may nakasulat na maliit. Denise, pinutol dahil sa kapangyarihan. Naramdaman ni Liza ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pinutol dahil sa kapangyarihan. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ang dahilan ng sakit sa mga mata ni Kayden? Ang lolo niya, pinutol ang relasyon niya. Sa kanyang silid, nagsimulang mag-impake si Liza ng ilang mahahalagang bagay. Mga lumang larawan ng kanyang ina, ang kanyang mga personal na gamit. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang isang pangangailangan na maging handa. Ang mansyon na ito ay hindi naligtas para sa kanya. At sa bawat oras na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na malapit na ang katapusan ng kanilang kasunduan. Nang gabing iyon, habang umiinom siya ng gatas sa kusina, nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan si Liza, ngunit sinagot niya. Liza? Isang boses ng babae ang narinig niya. Mahina at tila nagtatago. Mag-ingat ka. May mga sikreto ang pamilya Alvaro na mas itim pa sa inaakala mo. Ang kanilang kapangyarihan. Kaya nitong sirain ang lahat. Lalo na ang pag-ibig. Mag-ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mo at mag-ingat ka sa katotohanan. Bago pa makasagot si Liza, pinatay ng babae ang tawag. Nanginginig ang mga kamay ni Liza. Sino yon? At anong sikreto ang sinasabi niya? Ang panganib mula sa anino ay hindi na lamang isang pakiramdam. Ito ay totoo. At ito ay lumalapit. Ang gabi ay tila isang walang katapusang paghihintay. Naramdaman ni Liza ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. At ang bawat sakit ay parang alon na lumalamon sa kanya. Manang Sonia, tawag niya. Halos hindi makahinga. Agad na lumapit si Manang Sonia. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Liza, ayos ka lang ba, Hija? Nanganak ka na ba? Opo, siguro po, bulong ni Liza habang kumakapit sa kanyang tiyan. Dali-dali silang nagtungo sa hospital. Ang bawat minuto sa biyahe ay tila isang oras ng pagpapahirap. Nang makarating sila sa hospital, agad siyang dinala sa delivery room. Ilang oras ng pagtutulak, paghihirap, at matinding sakit. Sa buong panahon na yon, naroon si Kayden. Kahit na sa gitna ng kanyang paghihirap, ramdam ni Liza ang mainit na kamay ni Kayden na nakahawak sa kanyang kamay. Pinipiga ito ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa mga mata nito, nakita ni Liza ang pag-aalala. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang koneksyon, isang pag-asa. At pagkatapos, dumating sila. Opo, isang malusog na lalaki, sabi ng doktor. At isa pa. Mayroon pa. 3 sigaw ng sanggol ang pumuno sa silid. Ang tunog ng mga iyak na yon ay tila musika sa tainga ni Liza. Ang sakit ay naglaho, pinalitan ng matinding tuwa at pagmamahal. 3 malulusog na sanggol na lalaki, ang kanyang mga anak. Tiningnan niya si Kayden na nakatingin din sa mga sanggol. Ang kanyang mukha ay lumambot. Mayroong isang namngiti na hindi niya kailanman nakita sa kanya. Ang mga mata ni Kayden ay puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Lumapit si Kayden kay Liza. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok. Sila na ang pamilya ko, bulong ni Kayden. Ang kanyang boses ay nanginginig. Napakasaya ni Liza. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang kasunduan. Nakalimutan niya ang lahat ng sakit. Ang tanging naroon ay ang kanilang bagong pamilya. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian lamang. Habang nagpapahinga si Liza sa kanyang hospital room,
Narinig niya ang boses ni Don Ricardo sa labas ng pintuan. "Kaiden, anong nangyayari dito? Bakit ka nakikipag-ugnayan sa babaeng yan? Hindi ba't malinaw ang kasunduan? Pagkapanganak, aalis na siya. Wala na siyang karapatan sa mga bata." "Lolo, hindi ko po kayang gawin ito." Pilit na sagot ni Kaiden. Ang kanyang boses ay mahina at may bahid ng pagdurusa. "May damdamin ako para kay Liza at ang mga bata, sila ang mga anak ko." "Damdamin?" Tumawa si Don Ricardo. Ang kanyang tawa ay malamig at puno ng paghamak. "Ang damdamin ay para sa mga mahihina, Kaiden. Ang pamilya Alvaro ay hindi nagpapatalo sa emosyon. Kung hindi mo siya paalisin, kung pipiliin mo ang babaeng iyan at ang mga bata, kung lalabagin mo ang kasunduan, aalisin kita sa listahan ng mga tagapagmana. Lahat ng yaman, lahat ng kapangyarihan, mawawala sa'yo. Wala kang matatanggap." Naramdaman ni Liza ang pagbagsak ng kanyang puso. Ang mga salita ni Don Ricardo ay tila isang patalim na tumusok sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos. May damdamin si Kaiden para sa kanya, ngunit ang lolo niya ay mas makapangyarihan. Kailangan niyang pumili. At alam niya kung ano ang pipiliin ni Kaiden, ang yaman, ang kapangyarihan. Hindi niya kayang saluhin ang sakit. Hindi niya kayang makita si Kaiden na pipiliin ang lahat ng yun sa ibabaw nila. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak mula sa mas malaking sakit. Dahan-dahan, bumangon si Liza. Ang kanyang katawan ay masakit pa rin mula sa panganganak, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Kinuha niya ang isang maliit na papel at pluma. Sinimulan niyang isulat ang kanyang pamamaalam. "Mahal kong Kaiden, narinig ko ang lahat. Naiintindihan ko ang iyong sitwasyon. Ang iyong lolo, mas makapangyarihan siya kaysa sa ating dalawa. Hindi ko kayang maging hadlang sa iyong buhay, sa iyong kinabukasan. Hindi ko kayang makita kang pumili. At mas lalong hindi ko kayang makita ang aking mga anak na lumaki sa isang mundo kung saan sila ay tanging bahagi lamang ng isang kasunduan, isang transaksyon. Paalam, Kaiden. Patawarin mo ako. Ingatan mo ang ating mga anak. Mahal na mahal ko sila. At mahal din kita." Lisisa. Nang matapos niya ang sulat, inilapag niya ito sa bedside table. Hinihingal siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Lumapit siya sa cot kung saan natutulog ang kanyang 3 munting anghel. Hinaplos niya ang kanilang mga pisngi. Ang kanyang mga luha ay bumuhos ng walang tigil. "Mga anak ko, patawarin niyo ako. Hindi ko kayang iwan kayo, ngunit kailangan kong gawin ito para sa inyo, para sa akin." Dahan-dahan, maingat, kinarga niya ang kanyang 3 sanggol. Ang kanyang bawat hakbang ay masakit, ngunit ang pagmamahal sa kanyang mga anak ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Kinuha niya ang kanyang bag, ang mga damit na kanyang inihanda kanina. Sa labas, malakas ang buhos ng ulan. Ang langit ay tila umiiyak kasama niya. Sa gitna ng dilim at lamig, lumabas si Liza sa hospital. Ang kanyang mga anak ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Ang kanyang puso ay durog, ngunit may isang maliit na bahagi sa kanya na alam niyang ginawa niya ang tama. Iniwan niya ang lahat. Ang kasunduan, ang mansyon, si Kaiden, ang pag-asa. Kinabukasan, tumakbo si Kaiden sa silid ni Liza. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Nakakausapin niya si Liza na ipapaliwanag niya ang lahat. Ngunit ang silid ay walang laman. Ang kama ay walang tao. Tanging ang maliit na sulat ang naroon. Kinuha niya ito at binasa ang bawat salita. "Hindi!" Sigaw ni Kaiden. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagdurusa. "Liza, hindi!" Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ngunit ang kanyang puso ay umiiyak nang walang tigil na wala siya.
ang kanyang mga anak, ang kanyang pag-asa, ang kanyang pag-ibig. Lahat ay nawala. Ang kasunduan ay winakasan, ngunit ang kapalit ay mas malaki kaysa sa kanyang inakala. Ang mga salita ni Liza ay tila patalim na tumusok sa puso ni Kayden. Hindi ko kayang maging hadlang. Ingatan mo ang ating mga anak. Mahal din kita. Ang huling tatlong salita ay tila sumusunog sa kanyang kaluluwa. Mahal din kita. Ngunit huli na ang lahat. Nawala si Liza. Nawala ang kanyang mga anak. Ang kanyang mundo ay gumuho. Nagsimulang hanapin ni Kayden si Liza. Kinontak niya ang lahat ng koneksyon niya. Ang kanyang mga private investigator, ang kanyang mga tauhan. Ngunit walang bakas. Para siyang isang anino na biglang nawala. Ang kanyang inaasahang lunas sa kanyang problema ay naging isang bangungot. Ang mansyon na dati puno ng katahimikan ay lalong naging tahimik at malungkot. Ang bawat sulok ay tila nagpapaalala kay Liza sa kanyang nangiti, sa kanyang tawanan, sa kanyang pagmamahal. Lumipas ang mga araw na tila walang katapusang gabi. Hindi makatulog si Kayden, hindi siya makakain. Ang kanyang isip ay puno ng pagsisisi at galit. Galit sa kanyang sarili, galit sa kanyang lolo. Kung hindi niya pinakinggan ang lolo niya, kung hindi siya naging duwag, kung pinrotektahan niya sana si Liza. Isang hapon, sa gitna ng kanyang galit, nagsimulang magbasag ng mga gamit si Kayden sa kanyang opisina. Itinapon niya ang mga libro, sinipa ang silya. Sa gitna ng kaguluhan, isang lumang kahon ang nahulog mula sa tuktok ng kanyang kabinet. Ito ay puno ng mga lumang gamit, mga alalaala mula sa kanyang nakaraan. Nangunguna sa mga gamit sa loob ang isang nakatuping sulat. Hindi ito pamilyar sa kanya. Sa sobre, nakasulat ang pangalan niya, para kay Kayden. Ang sulat ay may petsa, ilang araw bago ang kasal niya kay Denise. Ang kanyang dating kasintahan. Nanginginig ang mga kamay ni Kayden habang binubuksan ang sulat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Mahal kong Kayden, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay huli na ang lahat. Hindi ko kayang gawin ito. Hindi ko kayang magpakasal sa iyo, hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi dahil sa hindi ko kayang ipagpatuloy ang kasinungalingan. Si Don Ricardo, ang iyong lolo, siya ang nagayos ng lahat. Siya ang pumilit sa akin na sirain ang ating relasyon. Mayroon siyang mga plano para sa iyo, Kayden, mga political alliance, mga kasal na magpapatatag sa kanyang kapangyarihan. Hindi kanya hahayaang maging masaya sa isang taong hindi niya pinili. Sinubukan kong sabihin sa iyo, Kayden. Sinubukan kong bigyan ka ng babala. Ngunit hinarangan niya ako, binantaan niya ako, ang aking pamilya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang tanging paraan upang protektahan ka at ang aking sarili ay ang lumayo. Patawarin mo ako, Kayden. Mahal kita. Ngunit mas mahalaga sa iyong lolo ang kapangyarihan kaysa sa kaligayahan mo. Mag-ingat ka sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Paalam. Bumagsak ang sulat mula sa nanginginig na kamay ni Kayden. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng takot na naramdaman niya mula ng araw na yon ay tila sumabog sa kanyang isip. Ang kanyang lolo, si Don Ricardo. Siya ang dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa. Siya ang dahilan kung bakit niya kinailangang magtayo ng pader sa kanyang puso. Siya ang nagmanipula sa kanyang buhay, sa kanyang pag-ibig. At ngayon, ginawa niya rin iyon kay Liza. Naramdaman ni Kayden ang isang matinding galit na kumukulo sa kanyang dugo. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi na siya magpapayag. Hindi na siya magiging sunod-sunuran. Ang kanyang lolo ay hindi na makokontrol sa kanya. Kinuha ni Kayden ang sulat ni Denise. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang lolo sa isang larawan sa dingding. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagmamanipula, ang lahat ng sakit
ay biglang naging malinaw. Lumabas si Kaiden sa kanyang opisina. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng isang bagong determinasyon. Kailangan niyang hanapin si Liza. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Hindi niya hahayaang sirain ng kanyang lolo ang kanyang bagong pamilya. Nagtungo si Kaiden sa silid ng kanyang lolo. Ang mga yabag niya ay malakas. Tila nagpapahiwatig ng kanyang galit. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagmamahal na biglang sumabog sa kanyang puso. Pagmamahal para kay Liza at sa kanyang mga anak, at pagkamuhi sa taong pumipigil sa kanila na maging masaya. Ang kanyang lolo ay hindi na niya pipiliin. Ang kanyang pamilya, iyan ang pipiliin niya. Pinihit ni Kaiden ang gintong doorknob ng opisina ng kanyang lolo. Walang pag-aatubili siyang pumasok, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Nakaupo si Don Ricardo sa kanyang swivel chair, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Napaangat ito ng tingin, at ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita si Kaiden. Kaiden, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ka basta na lang pumapasok sa opisina ko? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Walang imik na inihagis ni Kaiden ang sulat ni Denise sa mesa. Lumipad ang papel at lumapag ito sa harap ng kanyang lolo. Basahin mo yan, lolo? Nagulat si Don Ricardo. Kinuha niya ang sulat at unti-unting binasa ang mga nakasulat dito. Habang binabasa niya, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagtataka, naging galit, at pagkatapos ay naging isang uri ng takot. Ano ito, Kaiden? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kasinungalingan ito. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para sirain ako. Kasinungalingan? Tumawa si Kaiden. Isang mapait na tawa. Ilang taon mo akong niloko, lolo? Ilang taon mo akong pinaniwala na ako ang may kasalanan, na ako ang sinaktan. Ikaw ang nagpahirap sa akin. Ikaw ang nagmanipula sa aking buhay. At ngayon, ginawa mo rin iyon kay Liza. Tumayo si Kaiden, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Liza! At ang aking mga anak, nawala sila dahil sa iyo, lolo. Dahil sa iyong mga plano. Dahil sa iyong kapangyarihan. Wala kang alam, Kaiden. Sigaw ni Don Ricardo. Tumayo rin. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ginawa ko lang ang lahat para sa iyo. Para sa pamilya Alvaro. Ang mga babaeng iyan ay mga pabigat lamang. Ang kapangyarihan, Kaiden, iyan ang mahalaga. Hindi! Sigaw ni Kaiden, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa opisina. Hindi na ako magpapayag, lolo. Hindi na ako magiging sunod-sunuran sa iyo. Hindi ko kailangan ang iyong yaman kung ang kapalit ay ang kaligayahan ko. Kung ang kapalit ay ang aking pamilya. Nagsalubong ang kilay ni Don Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Tinatatwa ko ang lalahat. Sabi ni Kaiden, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang iyong yaman, ang iyong pangalan, ang iyong imperyo. Hindi ko kailangan ang lahat ng yan kung ang kapalit ay ang pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Kung ang kapalit ay ang aking pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Nababaliw ka na ba, Kaiden? Sino ka para gawin iyan? Wala kang magagawa kung wala ako. Mali ka, lolo, sabi ni Kaiden. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit puno ng matinding pagmamahal. Mayroon akong magagawa. Hahanapin ko si Liza. Hahanapin ko ang aking mga anak. At bubuo kami ng isang pamilya na hindi nakasalalay sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal at tiwala. Naglakad si Kaiden patungo sa pintuan. Bago siya lumabas, lumingon siya sa kanyang lolo. Simula ngayon, hindi na ako ang apo na susunod sa iyong mga utos. Ako si Kaiden Alvaro. At ipagtatanggol ko ang aking pamilya. Hindi mo gagawin yan, Kaiden.
Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Aalisin kita sa testamento. Wala kang matatanggap. Wala kang pupuntahan. Ngumiti si Kaiden, isang ngiting puno ng kalayaan. Mabuti, dahil ang kailangan ko lang ay ang aking pamilya, hindi ang iyong yaman. Lumabas si Kaiden sa opisina. Isinara ang pinto ng malakas. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng isang kakaibang kalayaan. Wala na ang bigat ng kanyang lolo. Wala na ang bigat ng pamilya Alvaro. Ang tanging naroon ay ang kanyang sariling kalooban at ang pagnanais na hanapin si Liza at ang kanilang mga anak. Naglakad siya sa mansyon. Ang bawat hakbang ay mas magaan kaysa dati. Hindi na siya nakakulong sa gintong kulungan na yon. Hindi na siya isang alipin ng kanyang lolo. Ang kanyang pitaka ay manipis. Ang kanyang bank account ay malamang na frozen na. Ngunit sa kanyang puso, mayroon siyang isang bagong kayamanan. Ang pag-asa ng pagmamahal. Tinawagan niya ang kanyang private investigator, si Mang Ben. Mang Ben, kailangan kong hanapin si Liza Vergara at ang 3 sanggol. Wala na akong pera, ngunit gagawin ko ang lahat para mahanap sila. Mayroon ka bang anumang bagong impormasyon? Sir Kaiden, gulat ang boses ni Mang Ben. Ano ang nangyayari? Akala ko'y sumuko na kayo? Hindi, Mang Ben, sabi ni Kaiden. Ang kanyang boses ay matatag. Ngayon ko palang sisimulan ang tunay na laban. Mayroon ka bang kahit anong lead? Sir, may nakita akong record sa isang maliit na hospital sa isang probinsya sa Quezon. May babaeng nagpalista para sa check-up ng 3 sanggol. Ang pangalan niya, Lysandra Vergara. Nanlaki ang mga mata ni Kaiden. Quezon, isang probinsya na hindi kalayuan, isang probinsya kung saan maaaring magtago si Liza. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Mang Ben, saan ang eksaktong address? Ang dating CEO ng Alvaro Group, na sanay sa mga pribadong jet at mamahaling sasakyan, ay ngayon ay naglalakbay sa isang bus. Ang bawat sipa ng bus sa baku-bakong kalsada ay tila sumasabay sa kanyang kumakabog na puso. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang pitaka ay manipis, at ang kanyang cellphone ay halos maubos na ang baterya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya ay malaya siya. Malaya mula sa mga kadena ng kanyang lolo, malaya mula sa bigat ng kanyang pangalan, at malaya upang hanapin ang tanging bagay na mahalaga sa kanya, ang kanyang pamilya. Habang papalayo sila sa syudad, nakita ni Kaiden ang mga palayan, ang mga simpleng bahay kubo, at ang mga taong nagtatrabaho sa bukid. Ito ang mundo ni Liza, isang mundo na napakalayo sa kanyang nakasanayan. Naalala niya ang kwento ni Liza tungkol sa kanyang ama, kung paano ito naghirap at kung paano niya sinikap na itaguyod ang kanyang ina. Sa bawat tanawin na nakikita niya, mas lalo niyang nararamdaman ang sakit ng pagsisisi. Gaano karaming oras ang nasayang niya sa pagmamayabang, sa pagiging bulag sa kanyang sariling sakit, at sa pagiging duwag na harapin ang kanyang lolo. Nang makarating siya sa probinsya, bumaba si Kaiden mula sa bus. Mainit ang hangin at puno ng alikabok ang paligid. Hinanap niya ang direksyon na ibinigay ni Mang Ben, isang maliit na hospital sa probinsya. Doon daw nagpapatingin si Liza sa kanilang mga anak. Nang makarating siya sa hospital, agad siyang nagtanong sa nurse. Excuse me po, may nagpapatingin po bang Lysandra Vergara dito? Kasama ang 3 sanggol. Nagulat ang nurse. Tila kilala niya ang pangalang iyon. Opo sir, si Aling Liza po. Malusog po ang mga anak niya. Bakit po? Kailangan ko po siyang makausap. Sabi ni Kaiden, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Nasaan po siya nakatira? Nag-alinlangan ng nurse. Sir, kilala niyo po ba talaga si Aling Liza? Opo, ako po ang ama ng mga bata. Sagot ni Kaiden. Ang mga salitang iyon ay may kakaibang bigat sa kanyang bibig. Pagkatapos ng ilang pakiusap at paliwanag, ibinigay ng nurse ang direksyon.
Isang maliit na bahay sa isang liblib na barangay. Ang bawat hakbang ni Kayden ay puno ng nerbiyos. Paano niya kakausapin si Liza? Ano ang sasabihin niya? Patawarin kaya siya ni Liza? Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang mga bata na naglalaro sa kalye. Ang mga ilaw ng tahanan ay nagsisimula ng bumukas. Naalala niya ang kanyang mga anak, ang kanilang mga munting mukha, ang kanilang mga iyak. Hindi na siya makapaghihintay na makita sila. Sa wakas, nakarating siya sa address, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Hindi ito ang mansyon na nakasanayan niya. Ngunit meron itong isang kakaibang init, isang pakiramdam ng tahanan. Mula sa loob, narinig niya ang mahinang iyak ng mga sanggol. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Sila iyon, ang kanyang mga anak. Huminto si Kayden sa harap ng pintuan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito ang pinakamahirap na laban sa kanyang buhay. Pinihihit niya ang doorknob, ngunit sarado ito. Kumatok siya ng mahina. Tao po? Biglang tumahimik ang loob ng bahay. Ang iyak ng mga sanggol ay huminto. Naramdaman ni Kayden ang kanyang puso na halos lumabas sa kanyang dibdib. May mga yabag na papalapit sa pintuan. Ang bawat segundo ay tila walang katapusan. Dahan-dahan, bumukas ang pintuan. Nakita niya si Liza. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Nakasuot siya ng isang simpleng damit. At sa kanyang mga bisig, may hawak siyang isang sanggol. Ang sanggol ay gising. At nakatingin kay Kayden, ang mga mata nito ay malaki at inosente. Sa likod niya, narinig niya ang dalawa pang sanggol na nagsisimulang umiyak. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Liza ay puno ng pagkabigla, takot, at isang maliit na bahid ng pag-asa. Hindi sigurado si Kayden, ngunit sa mga mata niya, nakita niya ang lahat ng sakit na dinanas niya. Ang lahat ng pagsisisi ay bumalik sa kanya. Ito na, ang huling paghahanap. At narito siya. Ang pagbukas ng pinto ay parang pagbukas ng isang nakalimutang kabanata sa kanyang buhay. Nakita niya si Kayden, ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking nagpahirap sa kanya, ang lalaking tila bumalik mula sa nakaraan. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay pagod, at ang kanyang damit ay simple. Hindi na siya ang Kayden Alvaro na CEO, ang mayaman at makapangyarihang negosyante. Siya ay Kayden lamang. Sa kanyang mga bisig, hawak ni Liza ang isa sa kanyang mga anak. Si Calix, ang dalawa pa, sina Kallen at Kael, ay umiiyak sa loob ng bahay. Naramdaman ni Liza ang matinding kaba at pagkalito. Ano ang ginagawa niya dito? Bakit siya bumalik? Kayden? Bulong ni Liza, halos hindi makapaniwala. Liza, sagot ni Kayden. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nahanap din kita. Hindi niya inakala na makikita pa niya ito. Matapos ang lahat ng nangyari, matapos ang sakit at pagdurusa, akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit narito siya. Bakit ka narito? Tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay matigas. Pilit na tinatago ang emosyon na kumukulo sa kanyang dibdib. Hindi ba't tapos na ang kasunduan? Hindi ba't pinili mo ang iyong pamilya, ang iyong yaman? Mali ako, Liza, sabi ni Kayden. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Napakalaki ng pagkakamali ko, ngunit ngayon, alam ko na ang totoo. Nagulat si Liza. Ano ang totoo? Ang lolo ko? Siya ang nag-ayos ng lahat, patuloy ni Kayden. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon namin ni Denise. Siya ang nagmanipula sa aking buhay. Ginawa niya rin yon sa iyo, Liza. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Hindi makapaniwala si Liza sa kanyang narinig. Ang lolo ni Kayden? Ang lahat ng sakit na dinanas niya, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng pagtataksil? Ito ba ay gawa ng kanyang lolo?
Sa loob, lalong lumakas ang iyak ng mga sanggol. Naramdaman ni Liza ang pagod at pagkalito. Kailangan niya ng paliwanag. "Kayden, umuwi ka na," sabi ni Liza. Pilit na pinipigilan ang luha. "Tapos na ang lahat. Hindi na tayo maaring maging—" "Hindi, Liza. Hindi pa tapos," sabi ni Kayden. Dahan-dahan, sa harap ng pintuan, sa gitna ng dilim at lamig, lumuhod si Kayden. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Liza, puno ng pagmamahal, pagdurusa, at isang bagong pag-asa. "Patawarin mo ako, Liza. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit iyon." Ang kanyang boses ay nanginginig. "Tinalikuran ko na ang lahat, Liza. Ang aking lolo, ang yaman, ang pangalan ng Alvaro. Lahat ng yon ay wala na sa akin. Ang kailangan ko lang ay ikaw. At ang ating mga anak. Gusto kong bumuo ng isang pamilya na hindi nakasalalay sa kasunduan, kundi sa pagmamahal, tunay na pagmamahal." Nagsimulang umagos ang luha sa mga mata ni Liza. Ang sakit na matagal na niyang kinikimkim ay biglang bumuhos. Ang mga salita ni Kayden ay tila isang balbas sarado na nagpapagaling sa kanyang sugat. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang dating Kayden. Ang lalaking ito ay nasira, tulad niya, at naghahanap ng pagpapatawad. Naramdaman ni Liza ang paggalaw ni Calix sa kanyang mga bisig. Tiningnan niya ang munting mukha ng kanyang anak. At pagkatapos, tiningnan niya si Kayden, na nakaluhod pa rin, naghihintay ng kanyang desisyon. "Kayden!" bulong ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Napakasakit ng lahat ng nangyari. Napakahirap. Alam ko, Liza, at handa akong maghintay. Handa akong patunayan sa iyo na totoo ang pagmamahal ko. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo at sa ating mga anak." Sa loob, lalong lumakas ang iyak ng dalawa pa nilang anak. Kailangan nila ng ina, kailangan nila ng ama, kailangan nila ng pamilya. Dahan-dahan, yumuko si Liza. Hindi para palayasin si Kayden, kundi para yakapin siya. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit na yumakap kay Kayden, habang ang kanyang mga luha ay patuloy na bumuhos. "Kayden, binibigyan kita ng pagkakataon. Isang pagkakataon para sa atin, para sa ating pamilya." Niyakap ni Kayden si Liza ng mahigpit, tila ayaw na siyang pakawalan. Ang kanyang mga luha ay bumuhos din. "Salamat, Liza. Maraming salamat." Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ay tila naging maligamgam. Sa loob ng maliit na bahay, ang yak ng mga sanggol ay unti-unting humina, napalitan ng mga mahinang tunog ng pag-iyak ng isang pamilya na sa wakas ay muling nabuo. Sa loob ng tahanan, kasama ang kanilang 3 anak, sinimulan ni Kayden at Liza ang kanilang bagong buhay. Walang mansyon, walang kayamanan, ngunit mayroon silang pagmamahal, mayroon silang tiwala, at mayroon silang isang pangako. "Hindi na ito kasunduan, Kayden," bulong ni Liza. Habang nakahiga sila sa kama, ang kanilang mga anak ay natutulog sa kanilang tabi. Ito ay pangako. Pangako ng habang buhay, ng pagpapagaling, ng kaligayahan. Hinawakan ni Kayden ang kamay ni Liza. Ang kanilang mga daliri ay nag-intertwined, isang simbolo ng kanilang muling nabuong pag-ibig. "Pangako," tugon ni Kayden. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Pangako ng habang buhay. Ang kasunduan ay naging pangako. Ang sakit ay naging pagpapagaling. At ang kanilang kwento na nagsimula sa isang kontrata ay natapos sa isang pag-ibig na mas matibay kaysa sa anumang ginto o kapangyarihan. Ito ay isang pag-ibig na nagpatunay na ang tunay na kayamanan ay nasa pamilya at ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad at pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni Lisandra at Kayden. Sa bawat pahina, sa bawat salita,
Kasama ninyo akong naglakbay sa mundo ni Liza at Kayden. Naramdaman natin ang bigat ng kanilang mga pasanin, ang hapdi ng bawat pagtataksil, at ang liwanag ng pag-asa na unti-unting sumisibol. Mula sa isang kasunduan na puno ng sakit, nasaksihan natin ang pagbabago ng kanilang mga puso, ang pagtuklas sa tunay na kahulugan ng pamilya, at ang kapangyarihan ng pagmamahal na lumalampas sa lahat ng hamon. Sana ay nadama ninyo ang bawat emosyon, ang bawat kaba, ang bawat luha, at ang bawat ngiti na naramdaman ko habang isinusulat ang kanilang kwento. Ang pag-ibig, gaya ng ipinakita nila, ay hindi laging madali. Puno ito ng mga pagsubok, ng pagpapatawad, at ng lakas ng loob na harapin ang mga anino ng nakaraan. Ngunit sa huli, ito ang nagpapagaling, nagpapalaya, at nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa aming mga likha. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, iniimbitahan ko kayong ibahagi ang inyong mga damdamin at saloobin. Hanggang sa muli, mga mahal kong tagapakinig, naway ang pag-ibig, pag-asa, at pagpapatawad ay patuloy na manahan sa inyong mga puso.